So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno. Jane, sino ba si J. Renz Kilario? Ano ba yung pagkakilala mo sa kanya? Nagpaila na siya ang Ginoo nga mo mangluluwas. Nagpakilala siya na siya yung Panginoon at Savior nila, Your Honor. Talagang binawala nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive during 2019, massive dropout of learners. Massive dropout of learners from elementary high school. According to report to the DepEd, 800 plus yung learners na nag-drop out. Universal Declaration of Human Rights provides in Article 18, everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others, and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. When the news broke out that the Senate will investigate alleged illegal activities of a cult operating under the name of Socorro Bayanihan Services Incorporated, we expect that we will be accused of discriminating and meddling with affairs of religion or affairs of private associations. They might say, respetuhin ninyo ang aming mga paniniwala. Let it be spread into the record that conducting this hearing today is not an issue of respect nor discrimination. Hindi po ito usapan ng panghihilabot o panghihialam sa paniniwala ng isang tao. There is no encroachment upon anyone's right to think and believe for themselves. Our concern here, ladies and gentlemen, is that in the guise of beliefs and religion, peace and order in society, the safety and welfare of our people are now allegedly threatened. Every person has the right to practice his or her beliefs and religion. It is allowed by the state, but this right does not entitle one to inflict harm over another. This right does not entitle one to violate any law of the Republic. The state peacefully coexists with religion and respects the boundaries between them. Nonetheless, when the practice of religion or the practice of one's beliefs causes damage to another and chaos in our society, the state will not think twice to intervene and reestablish order. Gusto ko munang tawagin si Elias Jane. Jane, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po ako. 15 lang. 15 years old ka, Oo Jane. po. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14 at yung asawa 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Yung asawa mo ba ay nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano siya yung naging asawa mo? Pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, ang sabi ni Senyor Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, wala naman daw child marriage sa kapihan. Ma'am, pwede pong i-translate sa aming... At of course, paki-translate ang tanong ko, ang pangutana ko, Attorney Ruth.
Niingon ko no si Mamarto Galanida nga walay child marriage sa kapihan. Naa. Meron, Madam Chair. Mayroon. So, hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor Aguila nga wala ko na seremonya, kay dili man ko na siya pare. Naa, ma'am. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Primero, ipatawag ang mga sekretary sa... Ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang sekretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki 18 pataas. Hinja, ipatawag ni Jag mga budget laki dito sa kubo-kubo na among may idang ko na magpakasal. Dito ipalinya baji laki. Moingon si Senyor Aguila nga, ikaw baji, ikaw laki kamo. Moingon si Jada, pagkahuman ana, dili kay ingnon man mi nilang Janet Ahok nursing nga makasa mi og mobalibad kay Ginoo nagay kuno nang ni Paris. Sinong Ahok? Ano pangalan? Janet Ahok. Ha? Janet Ahok. Janet Ahok. Merong... Okay. Sige. Tapos continue. Pagkahuman pagkahuman sa pagkaminjo na mo paulion mi kay pahibawog among nanay among ginikanan nga naminjo nami magpakuha mig ninang og ninong pagkahuman ana magsayal mi Diya magdamig buwak magbaktas. Sandali sandali. Mukhang Senator Risa, hirap yung stenographer natin, hindi maka-cope up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang storya, tapos attorney, please translate to Tagalog para ma-record ha? Yes, Your Honor. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please continue. Yung sinabi niya na, sabi niya na unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries, tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay 12 pataas, habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos si Senyor Aguila, ang Magpares. Magpapares, sabi, ikaw, paired ka nitong isa. So, hindi daw sila pwedeng humindi dahil Diyos naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila. And then Jane, pagkatapos ng kasal, ano yung susunod na nangyari? Ita may ipakis sa among ipares. Unda, may among permahan nga mamatuod nga yung sugot mi. Da, istoryahan mi parties nga mo na among bana. Way maka hiwalay namo kanarang kamatajon. Okay. Sabi niya, after sa kasal, ipakis sila. Tapos, may permahan sila na dokumento. At, Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kay gipasign mi adto kami ba na asawa. Oo, pinapasign sila yung husband at wife ng dokumento na yon. Andali. Yes, Mr. Chair. Ang pangutana ko was seremonyas. Nakakita pa kasal sa Katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Barong ang lalaki, ang babae, nakadamit. Tapos, may pare na siya nagkasal. Ikaw ba, gidawat nimo si Kuan nga mamahimo nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Paghuman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung ma-recall mo, giyon saan nga seremonyas. How did he do that? Giunsa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo. Kanang moingon si Zang nga ikaw baji, ikaw laki ka muna.
Diya, paghuman anak kay paghuman sa at among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang ug ninong ni among hawitan anak nga buwak. Diya picturean mi. Okay. Okay. So, after the pairing, sinabi ni J. Renz na ikaw babae, ikaw lalaki, kayo na. So, pupunta sila sa parents nila at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at Hinang. yun na. Pagkahuman anag minjo ni Diya, pagkaugma ipatawag mi kay Yun pala, Honorable Chair. Prenuptial yun. Prenuptial Oo, yun. yung sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa seremonya. And then, pagkahuman sa among kasal kailangan magdog mi ana pauli. Sunod pagkaugma ipatawag tanan ijang giminjo, diyan na himuon nga counseling nga moingon sila nga kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorized na nimong kwaon kay minjo naman mo. so after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerence na pwede authorized ka ng kunin or rape yung ano mo, yung wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw ug di mi makuha nganlan mi ka Dios. Kailangan daw makuha sila in 3 days. Otherwise, they will be called na nag-adyos. Ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adyos na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa i-rape Opo. kayo. Senator Risa, sandali lang Yes, ha. Mr. Chair. Andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Hanggang nanay tas Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Your Honor, she's under an alias, so she cannot. Okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala. Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Klaruin ko lang kasi gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge the name of the parents, Your Honor. Kaya nga, sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive session or gusto kong makausap. So meaning, Jane, pumayag yung parents mo na ikasal ka. okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kay makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Yung parents mo, pumayag, ikasal ka, 14 years old. Pumayag siya. 14 years old ka, nung kinasal ka, di ba? Oo. Anong klaseng parents yun? Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. So, ano yung sumunod na nangyari, Jane? Pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong i-rape ng mga asawa nyo? Unsay nahitabo pagkahuman gingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga bana nga i-rape mo. Unsay nahitabo human? Gipaulit naman may adto pagkahuman nila counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman ng counseling, yung ganung klaseng authorization. Tapos, Jane, maliban dun sa asawa mo, meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa'yo o nagparating na gustong makipagtalik sa'yo. Oo. Sino yung taong yun? Senior Aguila. Tapos, Yes, Mr. Chair. nakapagtalik kayo?
Ha? Iyak ko yung sugod. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kog ingon-ingon na dyan nga. Sige, Ha? sugot na diha kay, dis kay ingon na nang kuhan kay, ginoo na nang ingon mo, jadi paghapon ka, pero di man gajud ko. Palagi siyang kinukulit, Your Honor, na mag-consent na pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung ano sa'yo, nag-ask ba? Oh. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga ipinakakasal? Kabali ingon na Senior Aguila nga, kasami ang ana na dili may magpahilabot sa among bana nga authorized na among tanak kay minjo na may. So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Kasi may tabo ko, ingnon mo nga, nag-adjust ka. Kanang matawag og adjust nang maglikay-likay kay imong bana, di ka magpahilabot. Oh. Munay adjust sa amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa may tabuan na nimo. Kanang istoryahon mi, ingnon mi nga ipasabot mi na ngaman kuno di kuno mi magpahilabot. Nga na impierno la economic ng anak mi. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Lumalabas na kapag may rules, yung Panginoon, yung Savior, si Senyor Aguila na nilabag, may parusa. Isa na itong sinabi mong adyos. Meron pa bang ibang mga parusang ginagawa bukod sa adyos? Ug dili mi masunod sa ilang voluntaryo, mga paksol, i-restricted mis paksol, iroleta, ug kanang padulan. Kung hindi sila susunod, mayroon silang paddle, may ruleta, at restricted, Your Honor. Paddle? Parang paddle ng mga frat, ganon? Sa lubot ka ng kahoy nga, kanang murag pusil gani nga taas, Ah, rifle. parang rifle na kahoy, Your Honor, i-hit sa butt ng Nakatikim ka ng paddle? Oo. Ilang beses? Kas akatong time nga, hinguli ko sa bike, kay gigutom ko. Diya pag adto na mas barracks, late na day ko. Sa permission, gipadulan kong Sergio Cobillan. So may Sino nagpaddle? Sergio Cobillan. Ha? Sergio Cobillan. Sergio Cobillan. Klaro mo nga, ato na, ang pangalan? Sergio Cobillan daw, Your Honor. Sirenyo? Sergio Sergio Cabillan. Cobillan. Cobillan. Oh. Kumsek, paki-check ko andito ngayon, nandito siya, kung Cobillan na yan. Invited, andito ba? Hanapin niyo, paupuin niyo dyan, yung Cobillan. Continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Ilang beses ka pinadal? Isa. Isang beses, Your Honor. At ano naman yung isang sinabi mong parusa na roleta? Kanang mutalijok sa daog asa nimo mutugdang ang imong makuan na mga masimasi, jogging, restricted sa paksol. Parang, Asa mo to nung mato imong buhaton. parang will, Your Honor, na nandoon yung lista ng lahat ng mga punishments at kung saan mag-stop yung ruleta, yun yung gagawin mo. So sa halip na roleta na meron kang maipapanalo, roleta na yung parusa na gagawin sa iyo. Ano naman yung restriction at ano yung binabanggit mong foxholes? Kanang nastungas lasang among bantayan. Kaya may makasod laing. So, yung foxhole ay yung isang Bahay sa mga gamay. maliit na bahay sa in the middle of the forest, Your Honor, na kailangan nilang bantayan. Yun yung foxhole. At ano yung restriction na isa pang parusa? Yung sa 'Manila.
Kas pakso gani nga pila ka semana unja dili ka pwede duolon. Dito ra ka jaway trapal, magdujan ra ka. So, yung restricted, Your Honor, ay ilalagay sila doon sa foxhole in the middle of the forest at walang pwedeng makakalapit sa kanila. So, sa kabila ng lahat ng itong mga pag-uutos, pagpipilit, pagpaparusa, Jane, nung nasa kapihan ka, nakapag-aral ka ba? Dili pwede na mo eskwela kay gibawal ni Senior Aguila kay makasa ekonomi kay si gani kuno nga Ginoo wa magay kuno yung eskwela kami na bahinoong sumusunod ni Dia. So, bawal sa kanila ang pumunta sa eskwela, Your Honor, kasi sabi ni Senior Aguila, siya nga na Panginoon, hindi nga siya nag-aral eh. Sila pa kaya? Oh. So, kung kailangan ko pang itanong, Jane, so bakit mo naisipan na tumakas? Tungod kay sa katong giminjo ko nga gipugos ra ko ug dili pwede pa eskwelahon ug kinakapuyan tungod kay na mga masimasi hakot ug buhangin, graba ug mga kahoy ug dili pwede ka pagawason nila ug kanang dagag ulitaw pa ka ug pera namo nga mga dagko na mga adult dili pwede sila mo gawas ug dili check attendance sila sa voluntaryo. So, lumabas siya dahil pinakasal siya, Your Honor. At saka pagod na daw siya sa dami ng kanilang ginagawa. At hindi sila allowed na mag-eskwela, Your Honor. Kahit ako, Jane, adult, napapagod din ako marinig lahat nung pinagdaanan mo. Ano pa kaya ikaw, no, na bata pa hanggang sa ngayon. At sa ngayon, Jane, kasama mo si tatay mo, pero ang nanay mo ay nandoon pa rin hanggang ngayon sa kapihan. Giminjo, otro ni Senior Aguila. Yung mother niya ay pinakasal sa iba, Your Honor. Doon ni Senior Aguila. Yung mother mo nakasal sa father mo, pinakasal ni Senyor Aguila sa iba? Oo. Paano mo nalaman na pinakasal siya sa iba? Katong pag-praglit-lit na mag-progressing, nagipatawag si nanay o katong laki. May flag raising sila doon, Your Honor, na pinatawag yung nanay niya at yung bagong husband niya, yung lalaki. Kay dili ko no pwede o dili mi pares kay di ko no mi kasaka sa arka ni Noe. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Hindi pwedeng walang kapares dahil pag walang kapares, hindi maililigtas. So dapat parang yung mga hayop sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Okay. Well, dagang salamat, Jane, ha? Baka mamaya may mga tanong pa sa iyo. Pero ngayon pa lang, maraming salamat sa pagsasalita mo sa amin. Alang-alang sa sarili mo at sa ibang mga bata pa na tumakas at yung mga maraming bata pa na nando doon. Dagan-dagan salamat, eh. Jane, Hindi ko ma-imagine. Jane? Yes, Mr. Chair. yung lahat, tanan gipanulti ni mo diri karon walay nagtudlo kanimo ni ana. Ay, ako Tinuod na nga ikaw ray ako mismo yung doon nila tungod kay walay nagtudlo, ha? Oo, kay gusto na Sige, lahat ng sinasabi mo ngayon, walang nagtuturo sa iyo na sabihin mo yan. wala. Lahat yan base sa iyong personal experience. Dili man ko kasubay o buya na agihan. Hindi ako makakapagsabi, Your Honor, ko hindi ko nadaanan. Okay. Thank you, Jane. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. Ako rin po ay talagang buong pusong naniniwala sa sinabi ng mga bata dahil talagang tumakas sila sa kanilang eksperyensya. At yun ay kinikwento nila sa atin kahit napakahirap nilang sabihin yung kanilang pinagdaanan. At may kasabihan nga po tayo na the truth will set us free. At nagpapasalamat ako sa mga bata. Namumuno sila sa atin sa ganitong gawain. Kaya maraming salamat sa inyo. Mr. Chair,
let me just quickly confirm no yung ilang mga puntong ito sa isa namang adult na dating miyembro ng SBSI. Gusto ko pong tanungin si Mark Vergel Gaisano. Mark, kung maaari kang lumapit. Palihog. Mr. Chair, nakapag-oath din po si Mark Vergel Gaisano kanina. Mark, Tapos na po, ma'am. kinukumpirma mo ba na ikaw ay miyembro ng Agila, yung elite army ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. Yes, ma'am. At kailan ka po umalis sa kapihan? Last year, August 2022. Yung kapatid mo rin, ano po, ay ipinakasal ni Senyor Aguila? Yes, ma'am. At ilang taon po yung kapatid nyo nung ipinakasal siya? 12 years old. So 12 years old. Kumbaga, dumaan din siya sa prosesong sinabi ni Elias Jane. Yes, ma'am. Mark, excuse me. Yes, Mr. Chair. Risa. Pwede mo tanggalin muna para klaro sa microphone. Ha? Thank you. Okay, sir. Salamat. Salamat kaayo, Mr. Chair. At kinukumpirma mo ba yung kwento ni Elias Jane tungkol sa paano ginaganap yung kasalan dyan sa kapihan? Opo, ma'am. Kasi kami yung seguridad noon. Kaya saksi ako. At ilang taon po yung mga babaeng ipinapakasal? 12 pataas, ma'am. Yung mga lalaki naman pong ipinakakasal? May 18 pataas, ma'am. Mark, ano naman po yung konseptong sinabi ni Elias Jane na adyos? Kanang, ang ipa-interpret. Okay lang po magsariling lengguwahe and then papatulong po kami kay Attorney Ruth mag-translate. Kanang mag-adjust, ma'am. Kanang dili sila magkasinabot sa isang asawa o bana. Kanang waya mo musugot na kamo mag-sex na. Adjust na siya, ma'am. Yung adyos ay yung hindi magkakaintindihan yung husband at wife. At Yung hindi nagsisex, ma'am. hindi nagsisex, Your Honor. At anong ginagawa dun sa mga batang ayaw makipagtalik, ayaw makipag-sex o ayaw magpakasal? Pinipilit po talaga, ma'am, na sila ay ikasal. Ganon, ma'am. Tapos, kanang Relax ka lang, relax lang. Okay lang. Relax. ang bisag dili mo sugot ang minor de edad, ma'am. Piliton gud sila na minjoon kay suko naman lagi na sa Dios. So, kahit na hindi mo pumapayag yung minor, pilit na kinakasal kasi sugo ng Diyos. So kahit umaayaw yung bata magpakasal, pinipilit siyang magpakasal. Yes, ma'am. Kasi may namang gani ko yung nasaksihan, ma'am, na ang usa ka babae midagan. Meron akong nasaksihan na yung isang babae ay tumakbo. Tapos, gigukod na mo sa kakauban na Agila Squad. Gigudod siya, ma'am. So we ran after her and we dragged her, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Pagkatapos, dinarag, anong nangyari? Kinasal talaga siya, sir. Ikasal siya, ikasal. So kinasal talaga sila. Tapos, pagka magkasal, sir, sa tanan na pares ni Ja, pero kay line by line mo na si Ja, magunad sa, ang babae magunad sa dosi, up to 12 pataas, ang lalaki po 18 to pataas. Tapos magsisilik yan si Senior, Your Honor, si Obanija, si kasama niya si Janet Ahok, Roselia Sanico at saka si Karen Sanico. Andyan yan, sir. Sila yung dalawang babae, sir. Yan si Janet Ahok at si Roselia Ahok. Sisilik sila ng babae at lalaki at tapos sasabihin nila ni senyor na yan sila senyor, ipalis mo, ganun.
Tapos, agree din si senior, sir. So, una is line by line yung babae na from 12 up ang ages, yung mga lalaki 18 up. Tapos, through the assistance of Janet Ahok, Rosalie Sanico, and Karen Sanico, ang senior ay magsiselect. Sila yung tatlong, yung si Janet, si Rosalie at si Karen ang magre-recommend kay senior at usually mag-agree naman si senior. Dali, Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Janet Ahok, may pamilya ka ba? May anak ka? Ilan ang anak mo? Para ma-record. Hello. Papayag ka ba yung anak mo na 14 years old? Ikasal? Ha? Dili, sir. Dili. Sa unsa man nga rason nga naing anak man nga kahimtang, sir. Ako usa ka ginikanan. Sandali, paminawa, just listen to my question and you answer my question, ha? Narinig mo yung sinabi niya na kayo na nag-facilitate pagkasal ng mga bata? Dili ta tinuod, sir. Dili tinood. Dili. So, we will go back to you later, ha? Pero kung totoo man niya sinasabi niya, kung gagawin yan sa anak mo, I don't know kung papayag ka. Sigurado kung hindi ka papayag. So, we will go back to you. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, klaro yung sinabi mo, Mark, na sina Ms. Janet, Ms. Rosalie, Ms. Karen ay nagre-rekomenda kay Senyor Aguila. Opo, ma'am. Doon sa pagpapares-pares, pagpili, pagpapares-pares. At usually, nag-a-agree si Senyor Aguila. Opo, ma'am. Nagang salamat, Mark. Baka may mga tanong pa kami sa iyo mamaya, pero ngayon pa lang salamat po sa inyong pagsagot. Mr. Chair, gusto ko naman pong tanungin si Elias Renz. With your indulgence, Mr. Yes, go ahead, Chair. go ahead. Salamat kaayo. May I be allowed to play the 2-minute video I presented ni Elias Renz during my privilege speech? Renz, ipapalabas ko lang ulit yung video mo, ha? Bago tayo mag-usap. Ako si Renz, 12 anos ang pangidaraon ng takas ko sa kapihan sa nakostungas paksol ilagi niya. Nakakita ko dito sundang mga armas dito ko bahay mo nakakita ko dito sa katipong eleksyon so masa ko ang armas nandiyan ang tatay dito may kapihan adto kay di mas ganas nanay og nandiyan ang tatay kay mabungkag mga pamilya hindi man yung ipatulpo to ngay di man siya masugat pag amin Diyos tatay hindi yung kuhan man sila si Jared Minakuan pinjok na daw mga amigo na kaya nila makalayas dito sa among giagihan sa una na listen dito. Okay, Renz. Your Honor, for a while, Your Honor. Sure po. Sorry. Senator Risa, habang hindi pa Yes, Mr. makapagsalita Chair. si Renz, ibalik ko lang muna si Mark. He will be ready in a while, Your Honor. Yeah, Sige lang, Renz. kaya ayos lang muna yan pag pwede na magsalita. Mark.
sir. Yes, sir. Nakita mo ba mga anak ni Janet Ahok doon sa loob? Yes, sir. Mismo yung anak niya na maliit, yung 12 years old ay kasado na po. Kasado na? Yes, sir. Sa isang babae na minor de edad. Anak niya kinasal din? Yes, sir. Oh, Janet, sabi mo ayaw mo Ang pumayag pangalan na. ng kanyang anak, sir, Jumong. At Jumong. saka yung babae, ano yun? Janet, may anak ka na Jomong. Pangalan? Naa, sir. How old na si Jomong? Sa karon mga 15. 15. Nung kinasal siya, anong edad niya? Dili man siya, sir, Minjo. Ha? Dili siya, Minjo, sir. Dili siya minjo. Oh, Sulti ni Mark, kasal daw. Kinasal. dili na tinuod, Nana sir. sila bata, isa, sir. Ah, may bata na. Yes, sir. Oh, may anak na si Jomong, wala pa. Mahimo mo subay ko, anak, sir. Hindi, sagutin mo. May anak si Jomong, wala pa. Naa na siya anak, sir. Pero, waya siya nagminjo. Ahang isubay kung unsa ang sitwasyon, sir, pwede. Sige, sige. Ang ahong bata, sir, medyo na ni siya pagkasiawon gamay. Tungod sa social media nga ijang nakita sa sige gamit sa cellphone, ahong nabantayan agahong anak nga mura siya og naay pagkapalikirohon gamay. Okay, sige, palakiro. Ganito. Oh. Anak pa kahit tabuas, sir. Just answer my question. Laktod, sir. Ibang anak, si Jomong, 15 anyos karon doon ay anak. Oh, sir, How tinuod old, na. how old yung anak, yung apo mo, anak ni Jomong? How old? Mga mag 2 years na. 2 years na. Sinong mother? Si Matsay, sir. Saan si Matsa ngayon? Naa sa kapihan. Nasa kapihan. Paano sila nagkaanak na hindi sila kinasal? Dili man sila nagkasal, sir, tungod kay nag-uyab man sila. Ha? Nagkauyab ang maong mga bata. O dito, nagkahilamit sila. Nagkaanak sila, sir. O, nagkaanak ha? So, panindigan mo yan ha? Opo, sir. Ako, I'm just warning you. Kapag ikaw magsinungaling dito sa hearing na ito, pwede kitang i-cite in contempt at ikukulong kita. Opo, Ha? sir. That goes to everyone here. Ha? Huwag tayo magsinungaling. Dahil ang Opo, sir. purpose nitong hearing na ito, makamit natin ang katotohanan at justisya. Wala tayong dapat itago. Opo, Kaya sir. hindi ako mag-hesitate na ipag-isite kayo in contempt at ikulong kapag kayo magsinungaling. Buti yung klaro tayo para walang sisihan. Ha? Ulitin ko, Mark. Nakita mo kinasal yung anak ni Tahok? Yes, sir. Sino kasama niya kinasal? Madami, sir. May mga minor de edad din. Sila yung pinakaunang kinasal na minor de edad, sir. So sino kayo nagsinungaling Janet Tahok? Si Mark o ikaw? Ha? Siguruhin mo mga sagot mo dahil as I have said, hindi ako mag-hesitate na ikulong kayo dito kapag kayo nagsinungaling. Dili mga Sino tukuan. nagsinungaling? Dili mga Mark o tukuan ikaw? sir mo accept kayo. Mga nag-uyab mo lagi sila. Ha? Wala may gikasal ni senyor. Hila binagahong anak. Nagminjo sila, sir. Ila ng kabubuton. Dili na pinagbutan ni senyor. Labi na naho. Sino nagkasal? Mark, sa kanila? Si Senyor, sir. Si Senyor. Senyor Aguila. Senyor Aguila. Sumagot ka. Senyor Aguila. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya. Di na tinuod. Kanang mga bata, naghambog na, sir. Na ako'y witness nga Ayaw, tudlo-tudlo ay. Inaog imong kamot, inaog kamot. Kami rin pwede magtudlo-tudlo diri. Inaog imong kamot. Sige, padayon. kanang mga kuwan nga ng mga bata naghambog na, sir. Ato. Naghambog Ito na mga bata na ito, nagyayabang lang. Kay ang pakanan na si Dilito. Ha? Ano? Ang pakanan na sir si Dilito kay nanon siya kasuko sa abong grupo sa bayanihan. Ang layo mo ba? Nag-usap tayo dito sa anak ni Ahok. Bakit mo idadamay ka ditong si Kwan?
Eh, Anong tutulong? ipasulti si Board Paberto Galatida. Eh, mamaya na, I'm just asking you. Just answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Uya, hindi. Wala, hindi. Uya. I will go back to you later. Please continue, Senator Risa. Salamat kaayo, Mr. Chair. Thank you, Mark. Thank you. Mukhang Thank may you, sir. mga batay sa testimonyang natanggap namin sa mga victim survivors, mukhang mayroon ngang hindi nagsasabi ng totoo. For the record, Mr. Chair, yung anak ni Miss Janet, kahit belatedly, sabihin ko na lang, alias J, 12 po nung ikinasal. At yung asawa ni alias J ay 12 years old din nung ikinasal mula sa kanilang barangay. Ayon sa mga victim survivors, nagkakilala lang sila nung ikasal na sila. Tulad ng karanasan ni alias Jane. Di niya nobyo yung ipinakasal sa kanya, nakilala lang niya nung araw na yon mismo. Ayon sa mga victim survivors, pati si alias J, na anak ni Miss Janet. At ayon din sa aming mga victim survivors, sinabi daw ni Miss Janet sa ibang mga bata, bakit ayaw niyo pumayag? Anak ko nga kinasal. So, meron po talagang kailangang mga balikan na mga sagot nila sa ating mga tanong. Pero, balikan ko muna si alias Renz. Handa ka na ba, Renz, na mag-usap tayo dito sa harap ng Senate Committee? Okay na po. Sorry, kailangan ko Andam na ipakita ba yung... ka, Renz, nga mo atubang sa committee? Opo. Okay, salamat kaayo. Sorry lang na kailangan ko ipakita ulit yung video kanina. So, Renz, para lang ma-confirm namin, ilang taon ka na ba ngayon? Pila rin mong edad? 12. 12, Your Honor. 12 years old ka. Ngayon, ang sinabi mo dun sa video na pinakita namin ulit kanina, at pinalabas ko nung privilege speech ko, sinabi mo dun, nakita mo mismo ang mga sako-sakong mga armas. Yung mga armas ba na yon, sako-sakong nakita mo, pekeng armas ba yon, Renz? Hindi. Hindi. So, totoong armas sila. O, katong pag-eleksyon. Nung election, Your Honor. So, nakita mo nung eleksyon, ang mga totoong armas. Props lang ba? Props lang ba yung mga armas na yon? Tinood na armas. Hindi daw, Your Honor, totoong armas. Totoong armas. Kaya ako tinatanong, Renz, ay dahil sinabi naman ni Mamerto Galanida sa isang interview na yung mga armas daw na yon ay peke lang. Tinood ka sa armas kay nagay armas sa kuan o sa akong tatay si Sami. Totoong armas, Your Honor, may armas nga daw yung kanyang tiyohin na si Sammy. Okay, so yung tiyohin mo rin ay mayroong ganung armas, si Sir Sammy, na totoong armas. Renz, bakit ka nasa foxhole at paano ka nakakita ng sako-sakong armas? Dila ta sa paksalaw nakita dito sa kuan mo bahay. Hindi daw sa Yung paksol labay. niya nakita. Doon daw yung nakita niya sa bahay na nag-pass by yung sako-sakong armas, Your Honor. Sa bahay mismo nakita mo yung idinaang sako-sakong armas. Kaninong bahay yun? Ha? Kaginsang balay to. Sa Na- ano balay? bahay nila, Your Honor. Bahay ninyo. Opo. Bakit idinaan doon ang sako-sakong, kayo ba'y tinetrain para maging sundalo? Ha? Di-train ba kuno mo nga mahimong sundalo? Oo. Oo, Your Honor. 12 years old ka rin, tinetrain ka para maging sundalo? Opo. At nung nasa kapihan ka, tulad ng tanong ko kanina kay Elias Jane, nung nasa kapihan ka, nag-aaral ka ba? Wala. So, tinetrain ka maging sundalo at 12 years old pero hindi ka nag-aaral. Oo.
wala ko nag-aaral. Hindi siya nag-aaral. Train rami dito sa kapihan. Trend na daw yan sa kapihan. Trend? Yes, Your Honor. Anong ibig sabihin, Renz, na trend yon sa kapihan? Yung sa ibot, ipasabot nga trend na sa kapihan, Ren. Sa barracks na mo magakot may kuan buhangin. Yatid Dutch. Sa barracks kasi daw nila is pinapakuha sila ng buhangin at ina-attendance, Your Honor. Barak, so lugar talaga ng sundalo or ng barracks, lugar ng pag-train para maging sundalo? Opo. At pinapakuha kayo ng buhangin? Oo. Para saan? Para sa among barracks. Para sa barracks nila, Your Honor. Okay, so pinapakuha kayo ng buhangin para i-construct or para gamitin sa barracks. Oo. So, parang tanong ko rin kanina kay Elias Jane, no? Halos hindi ko na kailangang itanong. Pero Renz, bakit ka ba tumakas sa kapihan? Kay wala may eskwela sa karon bisag 12 yung edad. Di pagyabo ko gibubusuhat. Wala kasi silang pag-aaral, Your Honor, at 12 na yung edad niya, hindi pa siya marunong sumulat. Sorry, Ren, sorry. Mr. Chair. Sandali. Haring sa, Haring Aguila, Jerry Esquilario. Totoo ba na hindi nyo pinapaaral itong mga bata? Hindi nyo pinapalabas sa inyong kapihan? Totoo ba na itong mga bata, ito 12 years old na, hindi pa marunong sumulat dahil walang pinag-aralan, hindi nyo pinapalabas yung mga bata para mag-aral doon sa baba? Hindi yan totoo, sir. Yung kanang pinakong-bisya. Ha? Pwede na kong bisya, sir. Mag-Tagalog ka kay hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Alam ko marunong ka mag-Tagalog eh. Nakita ko yung mga interview mo. Ang galing mo mag-Tagalog. Mag-Tagalog ka. Gamay na, sir. Gamay na ako. Bawang Tagalog. O sige, kahit gamay lang. Pilitin mo mag-Tagalog. Paano? Sige nga. Yung mga bata, pinapayagan naman yan na lumabas. Hindi naman yan, kinukulong niya, tanaw na to ang kwan, sir. Mr. Chair, pwede bang hindi magturo ng daliri si Mr. Kilario, si Haring, Sorry po, si sorry Senyor Aguila sa mga bata? Sige, huwag ka Salamat na kayo, Mr. maggamit Chair. magturo. Ha? Sige, please continue. Kanang among kwan, sir, kanang among sa kapihan, wa man, suot kawas naman ng mga bata, sir. Suot kawas ng mga bata, dito. Sword gawas. Ibig Oh. sabihin, labas-pasok. Oh, So, Renz, labas-pasok lang kayo doon. Pwede kayo makalabas anytime? Pwede kayo bumalik anytime? Hindi. Ha? Hindi. O, hindi daw. pwede mo na, sir, kay kanang amo sa kapihan, o pwede na sila mo gawas, bisag asa na sila pwede mo gawas. Di na tinuod, di lang isulti, sir. Okay, again, I am reminding you, Kay kanang among... makinig ka muna. Opo, sir. Makinig ka. Opo. Kahit na ikaw ay Haring Aguila, pwede ka pa rin ipakukulong ng bato kapag ikaw ay nagsinungaling dito sa Senado. Ha? Bibigyan kita ng fair warning, Haring Aguila. Ha? Huwag ka magsinungaling dito, magsabi ka ng totoo kung ikaw ay talagang reincarnation ng Diyos, ay dapat lahat ng virtues ng isang Diyos ay nasa iyo. So sana huwag kang magsinungaling. Gusto kong magsalita ka ng totoo. Okay? So, ulitin ko. Again, for the record, mga bata ba, pwede mag-aral habang sila ay nasa loob ng kapihan? Pwede silang lumabas? Mag-aral sa baba? Pwede, sir. Pwede, walang pumipigil sa kanila. Walang pumipigil. Opo. Paano mo ngayon, paano itong sinasabi nila na hindi sila makalabas? Hindi po yan totoo, sir. Hindi totoo. Opo. Ha? Opo. Sigurado ka? Opo.
Sige lang. We will go back to you again later. Please continue, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Siguro, pa-check po natin sa DepEd yung enrollment. At pwede talagang i-cite in contempt ng chair kapag hindi po nagsasabi ng totoo si Senyor Aguila. Yes, Senator Risa. Nandito man yung local chief executive, yung mayor. Mayor, anong sitwasyon doon, mga bata? Mga pag-aaral ng bata? Yung mga taga-kapihan ba, pwedeng bumaba doon sa mga eskwelahan sa baba? Pwede sila mag-aral? Sa good morning po, Senator. Sa Socorro, talagang binawalan nilang bumaba ang mga bata. At yung sa pag-aaral, no, massive during 2019, massive dropout of learners. Massive dropout? Dropout of learners from elementary high school, according to report to the DepEd. So, Haring Aguila, sabi mga bata na hindi sila nakakalabas sa kapag-aral, sabi ng mayor, sinabi ni mayor, wala daw pag-aaral sa mga bata doon, hindi makakalabas. Anong sagot mo ito ngayon? Nasa among counter affidavit, sir, ganay ilang record sa school. Hindi ko wala kung sa counter affidavit mo. Tinatanong kita ngayon dito. Opo. Open na hearing. Opo. Anong sagot mo? Saan, sir? Ha? Saan sa, sir? Yung sinasabi ni Mayor na ang mga bata hindi nakakapag-aral at masyadong bumaba yung enrollment doon dahil nga nandoon na sa kapihan ang mga bata. Yung totoo kasi, sir, yung sa 2019, nag-request me o nagkuhan mi o gusto mi nga makatukod og eskwelahan, gumikan kay ang kaladyo ang eskwelahan sa kuan sa Lanitag wala akong problema diyan, wala akong problema. Ang tanong ko lang kung nakakalabas sila sa kapihan para pumunta sa eskwelahan doon sa baba. yes, tinuod. Yes? Magagawa sila. So, strike 2 ka na, ha? Oo. Kanina, strike 1 ka dito. Oo. Dito ngayon, strike 2 ka. Isa pang strike 3 ka. Siguruhin natin, ha? Tama yung sasabi natin. Ha? Haring Aguila. O, Coco, tulad ng tanong ko kina Jane at Renz, ano yung mga naranasan mo doon sa kapihan? Unsa imong naagian dito sa kapihan? Kanang masi-masi na pagkuhanan mis paksol bantayon kay kuan sunod humanda zon anak kuan na zon mi kanang mag-form sunod mga mag-form magmasi-masi mi sunod mag-jogging kuan buhangin raksak buhangin raksak. Pinapagawa sila ng masi-masi, Your Honor. And then, Ano yung masi-masi? unsa man ang masi-masi? Kanang training sa marag pareha sundalo na kuan training Parang para sundalo na training, Your Honor. Okay, tulad nung sinabi ni Renz kanina. Ano pang naranasan mo, Coco? Pinababantay sila sa foxhole at may mga formation sila, mga jogging at mga masi-masi. Yung punishment, masi-masi, Senator Risa, it's a form of punishment sa military, sa police. Yan sabi yan, masi-masi. Punishment in mass. Masi-masi. So, yung bang nagmasi-masi sa inyo, ano yun, mga dating sundalo, dating police? Ang nagmasi-masi ba ninyo, dati ba kunong sundalo or mga Dating pulis? Dating pulis? itong nanguntang na pulis Ha? itong nanguntang na Nangundang, yung nag-stop na na pulis, Your Honor. Nag-stop na na pulis. So, nag-resign na police or nag-awol na police, whatever, basta dati siyang police Yeah. na huminto na. Sino pangalan? Anong pangalan? okay basta kay pulis to. Ha? Hindi niya alam, Your Honor, basta pulis yun. Hasta police? Ah. Okay, thank you.
Ano naman ang pagkakilala mo kay J. Renz Kilario, kay Senyor Aguila? Unsa imong pagkaila ni J. Renz Kilario or Senior Aguila? Ingon siya na siya ko na ang Ginoo. Sinabi niya sa siyang Panginoon, Your Honor. So, consistent, no? Kayong tatlo, ni na Jane at Renz, Panginoon ang pagkakilala kay Senyor Aguila. So, ikaw naman, Coco, bakit ka tumakas sa kapihan? Nganong ni takas man ka sa kapihan? For a while, Your Honor. Okay po. Sorry, Coco. Your Honor, can we give him a little while, Your Honor? Yes, of course po, Mr. Chair. Sige, we proceed with the other siguro. While kuha mo ng composure ni Coco. NBI ng Caraga. Were you able to conduct an ocular investigation? Can I start from the beginning, sir, or? Kahit actions taken na lang siguro nyo kung anong ginawa ninyo at status. Just a Sige. brief summary of the action taken by the NBI. Your Honor. Okay, you have the floor. Upon we received the letter complaint, by the way, the letter complaint of Mayor Riza Rapunzel Timkang was addressed to our NBI Director, Attorney Midato de Lemos, here at our main office. And it was referred to NBI Caraga, considering that the area in Surigao is under the jurisdiction of our regional office of the NBI in Caraga. We received that letter request on May 3, 2023. And the following day, May 4, our agents were already in Socorro, Surigao del Norte, to conduct the investigation, and continuously in the next succeeding days. So, when we completed the investigation, we issued a subpoena to the leaders of Socorro Bayanihan Services Incorporated to appear before our office on May 17. The subpoena was issued dated May 9. However, on May 11, we received a letter from their counsel telling us that requesting for the resetting of their appearance at our office because allegedly they were set to fly to South Korea. Sino pupuntang South Korea? The three of the personalities, Your Honor, listed there in the letter. Number one, Jerin Scalario, Karin Sanico, and Janet Ahok. Okay, thank you. The other ones, Mamerto Galinida was included in the letter that left for South Korea. That's why we waited for the May 17th schedule, as we were hoping that at least one of them will appear at our office. However, on May 17, nobody appeared. So on May 18, the next day, we issued again another subpoena for the four of them to appear at our office on May 30. So, but on May 30, still nobody appeared. They did not appear, the four of them, for reasons only known to them. However, they just sent the lawyer to our office. So, at that time, going back to your question previously, Your Honor, that you were asking us if we were able to conduct inspection. Precisely, we issued a subpoena to ask them if they will allow us to go there and conduct inspection and to assure us that we will not be harmed. That's what we like to ask them. If they appeared, and
we wanted to ask them face to face. We just could not send a letter request, Your Honor, because as we and the law enforcement, we want also to see the reaction to our request. Mr. Chair. Go ahead, Senator Risa. Sir, Regional Director, kung pwede ko lang i-follow up. Sabi niyo po, you wanted them to assure you that you would not be harmed. Bakit po? Ano po bang pagkakilala sa grupo that there would be the need of that assurance? Based on the statements, Your Honor, of our witnesses, they have firearms and they are ready to fight. So that's why, in our case, we are the one who conducting the investigation. At we have to take some precautions because we are not there as visitors. We are there as adverse party to their interest. So that's why we just want to ask them if they will not allow, or definitely if they cannot assure us, we do not know. We do not know. So were you able to confirm if indeed there were firearms inside Kapihan? That's what the information we got from some of the witnesses. Information lang. So no confirmation from your side? No You were not confirmation. able to confirm or deny? No confirmation, Your Honor. Thank you. How about the cases? I think you have 5 Yes, cases. if I may proceed, Your Honor. Yes, When continue. they did not appear on May 30, so we have no recourse but to endorse the case to the Office of the Provincial Prosecutor of Surigao del Sur on June 1, a day after the scheduled appearance, for evaluation and, if warranted, for the conduct of preliminary investigation. So, at that time, we already endorsed the case against subjects whom were recommended for the crimes of qualified trafficking, kidnapping and serious illegal detention, violation of the anti-child law, and violation of child abuse law. So the status of the case, Yusik DOJ, what's the status of the case? Mr. Chair, we confirmed that the case was initially filed in the Office of the Provincial Prosecutor of Surigao del Norte. However, the respondents requested for the inhibition of the provincial prosecutor, and the case was transferred to the Office of the City Prosecutor of Bayugan City in the next province. May we know on what grounds they are requesting for the Inhibition. inhibition? Perceived biases, Your Honor. Ah? Biases, Your Honor. Bias? Yes, Your Honor. Then, But eventually, head office noted the significance of this case, and we had the case now finally transferred to the head office in the DOJ, and the secretary himself designated a panel of 3 women prosecutors who will independently preside over the preliminary investigation of the case. Your Honor, I was informed that the panel already scheduled the initial hearing here in Manila in October 9. Our process server is here with us. I think he is outside, and we intend to serve the subpoena later on the respondents or their counsel. We look forward to their cooperation for the receipt of this service and look forward to their attendance in the initial hearing on October 9. thank you, Yusik Felix T. for that update. Pwede nyo bang ikwento yung parusang ginawa sa sister nyo na pinalabas sa gate tapos paluhod na pinalakad papunta sa bahay ni Senyor Aguila? Hello po, Madam Senator. Yung kapatid ko po is minor po. 12 years old po siya. Running 13 po yung ikinasal siya ni Senyor Aguila. Ako mismo witness kasi ako yung kasi yung seremonya para pong kasal, inilalakad yung babae patungo sa lalaki. Tapos naghihintay sa dulo si Senyor Aguila. Yung pong mangyayari sa seremonya. Tapos ako po yung sa kabila, sa kapatid ko, tapos ang kabila ko po yung parents ko, yung mother ko. Tapos nung hindi siya nagpagalaw ng husband niya, kasi may gusto siyang ibang lalaki, tapos hindi yun ang ibinigay ni Senyor Aguila. Ibang lalaking ibinigay sa kanya, tapos hindi niya kilala.
Tapos hindi siya nagpagalaw sa kanyang husband na ibinigay ni Senyor. Pinatawag siya, pinaulit-ulit siyang pinatawag, pinapagalitan ni Janet at ni Rosely Ahok po. Asani ko, paulit-ulit siyang pinapagalitan. Tapos pagdating niya sa bahay, iiyak siya. Sabi niya, ayokong gawin yun kasi hindi ko yung tao na may pilitan lang ako. Tapos yung mother ko po, iyak ng iyak. Tapos nangyari yung lahat na ikinasal ni Senyor Aguila na minors po, binalabas sa gate. Yung malaking gate namin po, nung unang gate po namin, hindi na ngayon na gate po. Tapos malaki po yung pader, hindi namin makikita yung mga bata kapag hindi kami lalabas. Tapos gaganon po sila, kakalampagin po nila yung gate, mapapasukin nyo kami kasi gabi at umuulan. Lahat ng bata po, minor siya nandun sa labas. Saksi po ako kasi yung mother ko, hindi yan niya makayanan pumunta sa labas kasi high blood po siya. Tapos sabi ng mother ko, puntahan mo yung kapatid mo kasi nakakaawa. Tapos pumunta po yung sasakyan ni Senyor. Sabi niya, patatawarin ko kayo kapag mula sa gate, luluhod kayo papunta sa bahay ko. Tapos magpapromise kayo na magpapagalaw na kayo sa asawa niyo. Kaya po yung nangyari, inopen po yung gate. Lahat ng minors, napakarami po nila, ma'am. Pinagluluhod po sila. Luhod. Ang dami po nila, ma'am. Nagluhod po sila, tapos yung pong daan is lubak-lubak po, mabato po kasi hindi po simentado. Pumunta po sila doon sa bahay ni Senyor Aguila, nagsasabi sila, Senyor, hindi na kami uulit, papayag na kami sasabihin niyo, magpapagalaw na kami. Kaya yung nangyari, ma'am, nabuntis yung kapatid ko. 2 beses po siya nang buntis, tapos nag-miscarriage po siya. Nung pangalawang miscarriage po niya ay mantik na siyang mamatay. Na-admit po siya sa aming ospital po. May ospital po kami doon na ang nangangasiwa ay si Senyor Aguila po. How old yung kwan mo? How old yung kapatid mo? 12 po, sir. Sana siya ngayon? Nandun po sa kapihan. Kapihan? Yes po. Nung una gusto niyang bumaba. Nung bumaba na ako, sir, sabi ko, ate, huwag ka munang bumaba kasi may sakit yung father namin, sir. Wala nang mag-aasikaso sa father natin kapag Senyor Aguila, bakit gustong-gusto mong mag-sex yung mag-asawa? Bata, 12 years old, pipilitin mo makipag-sex sa lalaki na hindi niya kagustuhan. Kinasal mo na, pagkatapos sisiguruhin mo pa na sila mag-sex. Kung hindi mag-sex, pinapanis mo yung bata. Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Puro ka lang hindi totoo. Hindi ano po bang yan. totoo sa'yo? Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka? Opo. Kasi I don't find it, wala akong nakitang rational behind. Bakit gustong-gusto mong mag-sex sila? Ha? Kinasal mo na nga silang sa pilitan, pagkatapos, pinapaluap mo pa na mag-sex. That's too much intrusion Hindi po yan into totoo, sir. their personal Hindi po yan lives. totoo, sir. Kahit tanungin natin yung kanyang kapatid. Nasaan yung kapatid niya? Nasa kapihan po. Sa kapihan. Opo. Pwede mo papuntahin dito bukas. Wala akong budget po para... O ako magpamasahe. Opo. Papuntahin dito bukas. Opo. Kaya mo? Opo. Kumsek. Kunin yung pangalan nung... Yung kahit yung kanyang ina. Mr. Chair, please, Mr. Kilario, tigilin niyo ang pagturo ng daliri niyo sa mga witnesses natin. Sorry po. wala. Sorry po. Wala. Opo. Sige. Dili man siya katahas, sir, o kaya diyang nanay. Ha? Ay apel sir, o diyang nanay, sir, kasama para maimbestigahan. Excuse me, sir. Kaya gusto niyang isama yung mother ko kasi yung kapatid ko pinapagalitan ng mother ko. Sabi ng kapatid ko, ate, kapag hindi ako magsisinungaling, ako kukulitin ako ni mama. Ayun na sinasabi niya. Ayoko magdalagda talaga sa media, pinipilit ako magsinungaling laban sa'yo.
Hindi po siya nakababa kasi yung father ko may sakit, sir. Namatay po nung May 29, inilibing nila, hindi namin pinakita sa amin. Yung kapatid kong lalaki, sabi ko pa, bakit hindi niyo kami nirespeto bilang kapatid? Sabi niya, ayaw po kasi ni Senyor Aguila na ipalabas yung bangkay ng ama natin. Ayaw kayong papakita kasi nag-witness kayo laban sa amin. Kaya ayaw ni Senyor Aguila ipakita yung patay lawas, yung patay ng ama ko, nung dead body po ng ama ko. Inilibing nila, hindi namin alam kung saan, sir. Yung bumasagit sa amin, sir, bakit kayo ganun? Saan yun nilibing yung tatay niya? Saan yun nilibing? Saan? Sa sa cemetery. Cemetery kayo doon? Opo. Ano kinamatay nun? May sakit sa baga po, sir. Sakit sa baga? Oh. Ano po, sir? Ako, nung bumaba ako, sir, yung pera po na nung inipon ko po, nung bumaba kami, nakatrabaho yung husband ko sa jail po, sir. Pag uwi po niya, may pera po kami. Kasi gusto ng husband ko na magprenda kami ng mag-opa kami ng bahay kasi yung bahay namin ibininta. At yung 40% ibinigay namin ni Senyor Aguila kasi yung pong utos niya. Para mapakinabangan namin yung bahay kasi lulubog na po ang mundo. Ang titira lang is yung kapihan. Mas mabuti yung ibinta na lang namin yung bahay para mapakinabangan namin. Tapos yung 40% kinukuha mo? Yes Binenta lang bahay? Tapos nung bumaba na ako, sir. Dali lang, dali. Yes po. Ano, kinukuha mo? Hindi po, sir. Ha? Sino kumuha ng 40%? Sa kanya po mismo. Yung mismong mother ko po, nagbigay din nung ibininta yung lupa namin sa Nueva Estrella po. Binigyan siya po mismo kaharap ng mama ko. Binigay yung 50,000 po. At Mr. tapos Chair. yung po, ma'am, nung bumaba ako, sinabihan ko yung father ko na gusto mo bang magpagamot? Sabi niya, gusto ko talaga. Kasi matagal akong naging mag-isang anak. Kasi nasundan ako ng kapatid ko, si third year college na po, sir. So yung kapatid ko po talaga wish come true ko po na magkapatid ako ng babae. Tapos nung bumaba ako, sabi ko sa father ko, close talaga kami, sir. Alam ng mother namin na nagtabla kong kapatid na lalaki na mahal namin yung father namin kasi mabait po siya kahit kailan hindi kami sinigawan o kaya nung sabi niya gusto kong magpa-opera na may pera ka ba dyan, kababago mo lang bumaba, tabi ko gagawin natin yan ng paraan. Hanap ako ng pera, makapagamot ka lang. Tapos kinausap ko yung doktor namin doon, si Dok Dimao na, pwede bumang tulungan kami. Sabi niya, sagutin ko lahat ng sa hospital. Yung konsumo na lang po, daw pong namin. Tapos kinausap ko yung kapatid ko na, katandang kapatid na, Kuya, magpaalam ka kasi Senyor Aguila na ibaba mo si tatay. Tapos i-admit natin sa Caraga Regional Hospital. Sabi niya, ayaw ni Senyor Aguilang pumayag kasi magtatagal sa hospital daw, baka magwa 1 week o 2 weeks. Siya na lang daw ang gagamot ng ama ko. Kaya yun pong kanasasakit sa akin kasi hindi nila pinaalam sa amin na naghirap na pala yung ama ko, sir. Namatay na pala. Salamat ka ay Mr. Chair. Mr. Kilario, saan po nilibing yung ama ni na Lovely? Sa po, sa sementeryo po. Aling sementeryo po? Sa kapihan po, sir. Ma'am Reza. Sa kapihan? Saan po yung death certificate nila? Nasa iyang mama. Mama ni Lovely. Nandun sa kapihan. Dalhin niyo po bukas. Or dalhin niyo yung Opo, ready po kami. death certificate na ito. Opo. Sorry po. Yes, yung daliri po ninyo, Mr. Kilario. Sorry po. Ang tindi na ng pinagdusahan ng pamilyang ito at ng lahat ng mga pamilya ng mga batang ito. Please, wag niyo silang ituturo. Yung kanyang sinasabi po na hindi pinahospital po. Kahit pa tanungin niyo yung
kanyang nanay po. Huwag kang magsinungaling kasi ako yung nagpa-hospital ng father ko. Nasa Miss akin po. Lovely, sagot na lang. Nasa akin po, sir. Share lang po. Sorry po. Dito ka sa akin. Nasa akin po, sir. Sige, ano sinasabi mo? Ako po yung nagpa-hospital sa kanya. Kasi na one time po, nagsinungaling yung mother ko na magpapaluap po siya ng pension niya po. Kaya sabi niya, hindi po pwedeng iwan yung father ko kasi may sakit na. So isinama niya pababa. Pero ang inside po dun is, pinagamot ko yung papa po ko, pina-check up ko sa health specialist po. Pinatingnan ko yung puso niya, yung baga niya. Kasi yung dati, inaoperahan siya sa baga niya, sir. Tapos yung baga niya pinatignan namin. Tapos yung findings ng doktor po is may po siya, tumor sa baga po. Tapos yung baga na, dalawang baga niya is po, infected na. Kaya mahirap man siyang maghinga po. Kaya ang advice mo ng doktor is i-admit ng Caraga. Tapos pagkabukas po, pinuntahan sila ng black van ni Senyor Aguila, tapos kinuha yung ama ko, ibanilag sa kapihan. Yung po, Miss Lovely, yung black van na sinundo po sinabi ni sila sa Jen barangay Ginawi sa Tarok matatanda, po compound ng Surigao del Norte. Sinundo po sila. pinagsundo saan, ma'am? Yes po, at ibinalik po ng kapihan po yung ama ko. Magmula noon hindi ko na nakita. Hanggang nabilitaan kong inilibing na po. Yung ama ko, hindi naman nakita mo. Yes, Mr. Chair. Pabalikin mo natin yung composure ni Lovely, no? Paki-plus nga sa kwan, yung picture, Jo. Saka Mr. Chair, for Yes. the record lang Yes, at go ahead. this point, mamaya, tawag pansin yung isang sinabi ni Miss Lovely na yung tanging ospital dun sa Kapihan, si Senyor Aguila ang nagpapatakbo or namamahala. So yung tanong na lumalabas sa isip, bakit doktor ba sila? And then tawag pansin din po, Mr. Chair, yung 40% na kinuha dun sa proceeds ng pagbenta ng bahay ni na Miss Lovely. Yun lagi, Mr. Chair, ang lumalabas na porsyento na di umano kinukuha ng Socorro Bayanihan Services sa ilalim ni na Senyor Aguila. Whether sa 4Ps, or sa senior citizen, or sa Typhoon Odette Ayuda, pati po sa, may isa pa, AIX. Kaya nga po, iniimbestigan na pati ng DSWD yung pamumorsyento ni na Senyor Aguila sa mga social protection funds ng mga tao sa Kapihan, Mr. Chair. And Thank you, Mr. Chair- Senator Risa. Yes, Mr. Chair. Last follow-up question lang. Kay Senyor Aguila, registered po ba yung sementeryo kung saan sinabi nyo inilibing ang ama ni na Miss Lovely? Si Board Mamerto na lang yung kung sasagot. Sige, go ahead. Mr. Galanida. Good afternoon, Mr. Chair, and good afternoon, Senator Hontiveros, and those in attendance. Again, good afternoon. Ako po ay si Mamerto de Galanida, 82 years old, dating Schools Division Superintendent, dating Mayor for 3 terms ng Socorro, at dating Provincial Board Member ng Surigao del Norte for 3 terms. I'd like, first, Mr. Chair, I'd like to say that when Bayanihan Services was organized in 1980, I was the secretary until 2021. Then when I was elected as vice president of the association, upon endorsement also of our former president, Rosalina El Tarok. Si Rosalina El Tarok po ay half sister ko. Kasi po ang asawa ko ay sister niya. Kaya po payag akong si 1980 until 2020 ako po ang naging secretary, so I know the ups and downs of the association, have the records, and